Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's Vice President Sara Duterte dismayado sa resulta ng halalan. Dismayado siya kasi ang gusto niyang mangyari ay manalo po yung Duterte, yung 10 padapa senators at yung dalawa kasi meron siyang +2, si Amy Marcos at si Camille Villar. So, hindi po nangyari yon. Ang nangyari po, ang pumasok lamang po ay 3 sa padapa. Sino-sino yung 3 sa padapang pumasok? Si Bongo, Bato de la Rosa, at ito nga dinala ng INC na si Rodante Marcoleta. At yung dalawang plus niya, itong si Camille Villar at si Amy Marcos. Itong si Amy, hindi ko alam kung kaya pahabulin. Number 12 si Amy. 1 milyon ang lamang niya dun sa kasunod, so hindi natin alam kung kaya pang habulin. So hindi dismayado pa rin itong si Sara Duterte kahit na meron siyang 5 inendorso na pumasok dyan po sa top 12, dyan po sa Senado. So kasi alam niyo ba kung bakit dismayado? Kasi ang iniisip niya sarili niya. Iniisip niya yung kanyang impeachment. Kasi gusto niya makuha yung maraming posisyon sa Senado, para alam nyo na, para hindi matuloy yung kanyang impeachment. So, tuloy na tuloy po ang impeachment mga kababayan. Ito pong mga bagong senators at yung mga dating mga senators pa ay magsisimula po ng impeachment. Ito pong sa Hunyo, mga kababayan, alam ko sa Hunyo at makikita natin ang pagkontra nung 5 bagong halal na senador at yung iba pang mga kaalyado ni Sara Duterte dun sa sa holdover senator. Sino ba yun nandun? Si Robin Padilla, Cayetano. So, medyo medyo tinitingnan pa ng mga analyst, political analyst, kung sino ang papabor sa impeachment ni Sara Duterte o sino ang hindi papabor. Pero may napanood ako mga kababayan base kay si Tikia Duterte yan Dun sa kanilang conversation, sinasabi ni Tikia na mas marami ngayon ang magiging senators na na hindi papabor sa impeachment. So sabi ni Tikia, hindi raw matutuloy ang impeachment, pero hindi natin alam mga kababayan, malalaman natin 'yan pag nag-resume ang Senado. So dismayado po si Sara Duterte. Sa mga DDS, dismayado sa inyo. Dismayado sa inyo si Sara Duterte. Bakit? Bakit hindi nyo raw binoto si Kibuloy? Si Kibuloy, si Philip Salvador, umiiyak na. Etong si Depektibo. Tapos si Jimmy Bondoc, hindi nyo rin binoto. Vic Rodriguez, ang dami mga kababayan Kasi nga sa padapa, 3 lang ang pumasok. Kung hindi pa, dahil sa sa Iglesia ni Cristo, ay hindi pa papasok si Marcoleta. Kaya pasalamat kayo dyan sa Iglesia ni Cristo dahil sa black voting nila. Marami nga nagagalit sa akin ng mga Iglesia ni Cristo bakit ko daw sila pinakikialaman? Hindi ko naman sila pinakikialaman. Ang sinasabi ko lang, ako yung nakikiusap na pwedeng ang sundin nyo yung inyong mga gusto. Pero wala, ganun daw talaga Ayun daw ang pananampalataya nila Kung ano sabihin ni Manalo, ayun ang gagawin nila. So wala tayong magagawa. Pananampalataya nila yon ginagalang naman natin ang pananampalataya nila. So, ayan, dismayado si Sara Duterte. Kasi nga, iniisip niya yung kanyang impeachment. Hindi naman niya iniisip yung bayan Alam niyo ba, dito sa mga sinasabi niya, sabi niya, nangakong pamumunuan ng isang may prinsipyong oposisyon. Actually, hindi naman to ang totoong oposisyon Malakas ngayon ang totoong oposisyon, mga kababayan. Dahil etong si Kiko Bam, pasok po. So, magiging 3 na, si Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. At by the way mga kababayan, ako proud kong sabihin na itong si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino ay kasama po dun sa aking 12 ibinoto. Ilan ba pumasok sa binoto ko? Marami. Meron ako mga alyansang binoto. At pasok doon si Tito Sen, si Ping Lacson, sino pa ba yung binoto ko na na alyansa na pumasok? Si Tulfo, Erwin Tulfo, saka sino pa ba? Wala, nakalimutan ko na. Basta yun mga kababayan. Kaya
Maganda po kasi yung merong check and balance. 'Di ba? Pangit naman yung solidong-solido na walang kumukontra. Maganda po yung gobyernong may check and balance. Meron pong titingin sa mga proyekto ng gobyerno. Yan po yung posisyon ngayon ng totoong oposisyon, itong si Lontiveros. Ito pong sila Sara Duterte, hindi naman oposisyon to eh. Ito po, iba pinaglalaban ng mga ito, yung mga sarili nila pinaglalaban nila eh. Hindi katulad nung yung maging oposisyon ka para sa bayan, hindi ka magiging oposisyon para sa sarili mo, para sa sarili mong kapakinabangan. Oh, ito mga kababayan, meron siyang statement. Masama pa loob mo. Walang Diyo buti nga nakapasok pa yung ilan dyan eh. Mga kababayan, I acknowledge the results of the election and express my deep gratitude to all the supporters who stood with us throughout this journey. While the outcome was not what we had hoped for, hindi siya masaya dun sa nangyari. Hindi daw yun ang kanyang pinapangarap. Ang kanyang commitment daw to the people remains unwavering. Sigurado ka ba para sa tao? Ano ba? Commitment mo ba sa taong bayan yan? O commitment mo sa sarili mo, sa pamilya mo at sa mga kaalyado mo? We will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matters, and work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. Oppose ka ng oppose. Yung mga issue sa'yo, di mo nga sinasagot. Diba? Ang tunay na opposition, yung walang issue. Talagang pinupuno mo lang ang maling ginagawa ng gobyerno. Hindi yung kaya mo pinupuna kasi meron kang problema. Merong reklamo sa'yo na hindi mo maipaliwanag. Diba? Kaya ka lang nagiging opposition kasi ayun yung yung paraan mo para makaiwas dun sa mga tanong sa'yo, sa mga binibintang sa'yo. Diba? Kaya lumalaban ka sa gobyerno. Hindi po ganoon ang opposition. Ang totoong opposition ay yung wala pong issue sa kanila. Ang ginagawa nila ay binabantayan ang kilos ng gobyerno kasi baka namamali. Di ba? Kapag tama naman, okay naman. So, hindi po ito ang totoong oposisyon, itong sila Sara Duterte. Kaya sila kumukontra sa gobyerno kasi nga, meron silang mga issue sa sarili nila na hindi nila kayang ipaliwanag sa taong bayan. Alright, ano pa sabi niya? This is not the end, it's a renewed beginning. We invite all citizens, regardless of background or past affiliation, to join us in building a powerful and principled opposition. Yan, no? Ang galing na nagsulat nito no? Kaya lang parang hindi sincere kapag nagsasalita ay si Sara Duterte. Together we can shape a future that is fair talaga, inclusive and just. Stand with us. Syukran. Ayan po yung sinabi ni Sara Duterte. Bagamat tinatanggap niya ang resulta ng botohan, masama pa rin ang kanyang loob, masama pa rin ang kanyang kalooban, dismayado, lalong-lalo na sa mga DDS. Bakit kasi hindi niyo binoto yung ibang mga kasamahan ninyo? At ito matindi, ito isa pa, mga kababayan. Hindi ka ba tawag dito? Kontento? Na yung tatay at yung mga kapatid at yung mga pamangkin ay nagsipanalo dyan sa Davao? Grabe namang sakim nyo naman sa kapangyarihan kung itong local position sa Davao na halos lahat ay Duterte na, gusto mo pa makuha yung mga position sa nasyonal. Walang baka gusto mo baguhin na rin ang pangalan ng Pilipinas. Gawin mo na lang Duterte. Kasi grabe naman kasakim sa kapangyarihan. Pero yung dismayado pa siya, etong halos buong angkan niya nakapwesto na dyan sa Davao. Nagsipanalo mga kababayan Talagang ewan ko lang kasi hindi naman tayo taga Davao. Ang dami ng issue. Kitang-kita naman natin ang mga pag-uugali. Pero ganun pa rin, binoto nyo pa rin. Sabi nga ni Pulong Duterte, naglabas na yung video, lumabas na yung video. Nasa sa inyo na yan kung iboboto nyo ako o hindi. O ngayon, pinagtatawanan kayo ngayon, ni Pulong Duterte. Sabi nyo sa inyo, tatanga naman ito. Ang bobobo nyo naman, Sara Duterte siguro, sinasabi niya. Dami ko rin pala talaga nabudol. Nakakatawa naman, naniniwala pa rin sila sa akin. So, di ba? Ano ngayon, pagtatawanan lang kayo.
sa kabila ng mga issue, kitang-kita naman ang mga ugali, ang pinagagawa na itong mga ito, nailagay nyo pa rin sa pwesto. So, bahala na kayo sa buhay nyo dyan. Meron kayong choice. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon. Respetuhin natin yung mga boto ng Davaoenyo. Congratulations pa rin Congratulations pa rin dito sa mga nanalo dyan sa Davao. At kay Sara Duterte naman, ma'am, okay na yan. Tama na yan. Huwag mo naman sakupin lahat. So kapag nasakop mo na lahat, baka magulat na lang kami, probinsya na tayo ng China. Maganda naman. Huwag mo naman masyadong sakupin ng Pilipinas at baka makita na lang namin si Xi Jinping nandito na sa Pinas at ginawa na tayong probinsya ng China. Kaya, ayan po, mga kababayan, ng ating update. Doon po sa mga inendorso ni Sara Duterte, sa PDP laban, meron po 3 pumasok. Sino po yan? Si Bongo, Bato de la Rosa, at itong si Marcoleta. Salamat sa INC. Kung wala ang INC, wala rin yan si Marcoleta. At yung dalawa, Amy Marcos at si Camille Villar. Na yan po. So sigurado yung 5 na yan, kontra po yan sa impeachment. Meron pa doon, Cayetano, 6. Robin Padilla, 7. At sino pa ba yung mga sigurado ron? So abangan natin yan. Yan po yung yan po ang pagkatapos ng halalan kasi, yun po yung tututukan ng Senado. Yan pong impeachment ni Sara Duterte. Kaya nga po siya dismayado kasi natatakot siya na konti lang yung kanyang senador at baka siya ay matuluyan ng ma-impeach bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Okay, so ilang po muna ang ating update. Tutok lang dito sa Batang Maynila, sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.